Lord, help me. Alam mo talaga kung ano yung gusto ni Lord sa'yo. It's not really the things you do for God. God wants you. Sheesh. You know why? Kung isipin po natin, pwede kang maging religious. You can grow up in church, serve in church your whole life. Even by association, marami kang kaibigan na nasa church. Pero kung nasusunod ka pa rin sa buhay mo, ikaw ang nagde-decide sa mapapangasawa mo, sa mag-girlfriend, boyfriend mo, sa karir mo, kung paano ka mag-decide sa day-to-day, at hindi si Lord. Pwede natin sabihin na hindi ka naman surrendered kay Lord. Pero, para matakpan ang butas na yon, pantatakap mo siya ng church activities. Yun ang religious sa panlabas. Tas hindi naman talaga surrendered kay Lord. Sheesh. Alam mo si Satan, when he tricks people to worship him, hindi naman sasabihin ni Satan na, Sambay niyo ko. Satan tricks people. How? Kayo ang masunod sa buhay nyo. Worship the self. Sheesh. Play God. Bakit si Jesus galit sa Pharisees? Kasi religious sila sa panlabas, pero ang nasusunod sa buhay nila sila. Religious hypocrisy, i.e. pride. Nagpapanggap kang religious, yet ginagamit mo yung pangalan ni Lord, God, in vain. Pero ikaw ang in charge sa buhay. You don't even wanna consult and inquire God. Sheesh. Kaya yung mga talagang surrendered kay Lord, yun yung mabangong worship kay Lord. Kapag yung buhay mo, sinuko mo na kay Lord. The ending of your world has to end. Yung sarili mong mundo na ikaw nagde-decide, it has to end. Sabi nga kanina dito, what you sow does not come to life unless it dies. Para mag-come to life yung plano ni Lord sa buhay mo, kailangan nitong mamatay, i.e. ma-surrender kay Lord, mag-end. Kailangan mong ibalik yung buhay na ito na hiram. Kasi nga, hiram eh. Kailangan mo siyang i-surrender. Meaning, mamamatay na lahat na sarili mong plano, ambisyon. Tas si Lord nang masusunod. It comes to life, but it has to die first. Meaning, yung resurrection. Kaya, para lang ma-experience mo, no, yung talagang power ni Lord sa buhay mo, kailangan tayong dumaan ng surrender. Sa gitna, end. Your control of your life has to end. You know why this is a dangerous spirit? Religious ka, churchy ka, pero hindi ka surrendered kay Lord. Anong tawag ni Jude dito? Sabi sa Jude, marami sa mga taong to ina-abuse yung grace. May grace naman ni Lord, love niya ako. Pero tignan mo, ginawa nila tong license for immorality. Sila pa rin nasusunod. In-abuse nila yung grace para sila ang masunod sa buhay nila. Fast forward, sabi ni Jude, it is called the way of Cain. Kilala niyo si Cain. Cain and Abel. Siya yung ginamit na example ni Lord. Na hindi siya binuhusan ng favor. Kay Abel nabuhusan. Kasi si Cain, hindi siya surrendered. Hindi niya inoffer yung best part kay Lord. I.e., yung heart niya wala kay Lord. Si Abel fully surrendered. Kaya yung favor ni Lord na kay Abel. Si Cain, panlabas lang siya religious. Nag-offer na siya para masabi nag-offer. Pero siya ang in charge sa buhay niya. Tignan mo si Cain. Dahil siya ang nasusunod sa buhay niya, naiinggit siya sa mga talagang surrendered. Diba si Cain? He became envious and murderous. If you are not surrendered kay Lord, wala yung favor ni Lord sa'yo. Bakit? Ayaw mong bigay, ayaw mong give up eh. Yung sarili mo eh. Gusto mo ikaw masunod. Titignan mo ngayon yung mga taong sinurrender na yung buhay nila kay Lord. Not perfect, pero surrender. Buhos yung favor ni Lord sa kanila. At humble sila at the same time. Habang binibless silang matindi ni Lord, di sila yumayabang. Kasi naintindihan nila, hindi sa kanila yun. Because they're surrendered. Kapag sinurrender mo yung buhay mo kay Lord, blessed siya. Kapag hindi surrendered, cursed. Kahit anong panakip butas mong morality, religion, Bible verses, hanggat hindi bumababa sa puso. Kagaya lang tayo ni Cain. Religious, hypocrite, pero ang nasusunod sa buhay natin, tayo. That's why C.S. Lewis would call this the great sin of pride. Ito ang pinapasurrender ni Lord, yung self. Sa lahat ng ibang kasalanan, lust, greed, sexual immorality, lahat nakaangkla siya sa pride. God wants your surrender, and then good works will follow. Hindi naman ibig sabihin na ayaw ni Lord yung mga good works. Kapag nakaplant ka na kay Lord, kusang lalabas sa buhay mo yung good works. That is the power of God in your life. You will know them by their fruits. Kung saan sila nakatanim, makikita mo ang bunga. Kung nakatanim sila sa sarili nila, amoy mo naman. Pero pag kay Lord, kish, powerful fruits. God wants you. Amen.